na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. MHS Delivers. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Glory subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makatahanang Huwebes po. Ikalabing-isa ng Hulyo, ikalima ng Muharram sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio, Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang pang-177 episodyo ng ating programa, 177, na wala pa rin ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Pwede rin po kayo mag-text sa ating MHS Delivers number na 0955-799-4778. Kung mas trip ninyo mag-text kaysa mag-chat. Speaking of chatters, meron na po tayong top 1 sa ating Facebook Live na mga chat. Simula kay Ate Haira Ali. Assalamualaikum at makatahanang umaga mga kabalay, with heart hands pa, sabi niya. And nasinundan ni Hamid Panda Mampen Miro na sabing Assalamualaikum. Yang si Hamid Panda Mampen Miro ay posibleng mas nakakilala sa kanya ang ating guest ngayong araw na ito, na walang iba kundi ang Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division under the Technical and Regulatory Services ng Ministry of Human Settlements and Development. Isa po siya sa ating mga architects ng ating mumunting ministry, landscape architect specifically, para pag-usapan ang PDCRD services and accomplishments. Walang iba kundi si Chief Jehana M. Abdul Karim. Ate G, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ay, morning sa lahat. Ayan, sabi niya, Waalaikumsalam, kung hindi yun na-pick up ng mic. Good morning sa lahat. Kuya, Ate J, pa, gusto niyo i-share sino itong si Sir Hamid? Okay na.
Ayun. So maraming supporters hopefully ngayon si Ate J. Sa lahat ng TDCRD, na-expect kong mag-chat kayo. Supportahan nyo. We also have our beloved IPS dear head ng IPS, our internal planning section. Salam and good morning, dear ICS. More power. Watching from conference room, Palawan. Layo ng conference room mo Office mo yan? Kaya ding dong, John Anthony Ocumen. Thank you sa mga nag-chat, sa mga nagparamdam via likes, via shares. Syukran sa inyong suporta. Gaya nga ng nabanggit, ang ating episodyo ngayon ay patungkol sa PDCRD services and accomplishments. So ano nga bang mga responsibilidad at mga gawain ng PDCRD, ang Policy Development Coordination and Regulation Division? Malalaman po natin maya-maya sa ating talakayan. Pero sa ngayon, tayo po ay magkakaroon din ng balitaan ng mabilis na IPH at ng ating HSF. Matapos naman ng talakayan, ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. So mapansin ninyong ako muna ang host ngayong araw na ito kasi si Ate Sally at si Kuya Hamsi ay kasalukuyang may aktibidad sa Cagayan de Oro. So Bitaufik, good luck po sa inyong activity para sa ating gender and development. Tayo po ay magbabalik makalipas nitong mga paalala. Kuya Mans, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. At ngayong episodyo na ito, meron po tayong 2 balita. Una sa kanila, MHSD pinalakas ang kapasidad ng mga kawani sa land titling and deeds, land brokerage at appraisal. Pangalawang balita, mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD tinanghal ang mga mahahalagang update sa second quarterly in-house updating.
para sa ating unang balita, MHSD pinalakas ang kapasidad ng mga kawani sa land titling and deeds, land brokerage at appraisal. Pinaunlad ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang kaalaman at kasanayan ng mga technical at administratibong kawani nito mula sa mga tanggapang panrehiyon at panlalawigan sa pagpapatitulo ng lupa at mga kasulatan. At land brokerage at appraisal sa isinagawang capacity development seminar na ginanap sa Jehan Hall ng Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong ika-28 hanggang ika-29 ng Hunyo 2024. Binigyang diin ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang kahalagahan ng seminar sa pagpapahusay ng kaalaman at kasanayan ng mga pangunahing tauhan. Habang ibinahagi naman ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang kanyang mga personal na karanasan na may kaugnayan sa real estate brokering. Ang mga provincial director na sina Hamza A. Salik ng Special Geographic Areas, Ibrahim M. Harudain ng Basilan, at Benjamin D. Alangka ng Lanao del Sur, gayon din ang mga kinatawan ng provincial offices ng Maguindanao at Sulu, ay aktibong lumahok sa mga interactive sessions na nagbigay ng maraming pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at mga paglilinaw. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Housing and Human Settlements and Development Division, ang HHSD, sa pangunguna ni Chief Abdul Hamid C. Alawi Jr. Tinalakay ni na Ahmad S. Noor Jr., Municipal Deputy Assessor, at Evelyn M. Oglos, Bookbinder 4 mula sa Assessor's Office ng Local Government Unit, LGU ng Datuod and Sinsu at Maguindanao del Norte, ang mga kinakailangan ukol sa pabahay at pagbili ng lupa, mga proseso at mga form, tax declaration, clearance, transfer tax at appraisal reports. Ibinahagi din nila ang pagtatasa ng mga halaga ng lupa at pabahay at ang mga buwis na babayaran sa Assessor's Office. Ibinahagi naman ni City Aiza B. Usman, Revenue Officer 3 mula sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang mga kinakailangan para sa pagbili ng pabahay at lupa, mga proseso at mga form na partikular sa BIR, pagkalkula ng mga buwis, mga bayarin, at mga pahintulot para sa hindi pagsunod. Nakatuon sa mga legal na aspeto ng pagpapatitulo ng lupa ang ibinahagi sa huli ni Rona Jane U. Maruhom Salik, Administrative Officer 1 mula sa Registry of Deeds, Cotabato City. Kabilang sa kanyang presentasyon ang mga kinakailangan para sa pagbili ng pabahay at lupa, mga proseso at forma para sa pagpaparehistro ng lupa, at iba't ibang aspeto ng pagpapatitulo. Kabilang ang paglilipat ng titulo, unitization, mga anotasyon at pagwawasto, at pagkansela ng mortgage. Para naman sa pangalawang balita ngayong araw na ito, mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD itinanghal ang mga mahahalagang updates sa second quarterly in-house updating. Sa pagtatapos ng 6 na buwan ng 2024, muling nagpulong ang mga kinatawan ng mga divisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, upang ibahagi at suriin ang kanilang pag-unlad sa second quarter. Ipinakita ng komprehensibong sesyon ang kanilang mga tagumpay at tinugunan ang mga hamong kinaharap. Ibinahagi ang mga insight ng mga dedikadong reporter sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-28 ng Hunyo 2024. Mula sa momentum ng first quarter updating nung una bahagi ng taon ito, pinangunahan
pangunahan ng Information and Communications Section o ICS, kaakibat ang Internal Planning Section o IPS. Sa ilalim ng Office of the Minister ang aktibidad para sa mas mahusay na komunikasyon, pananagutan, at upang mapanatili ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad mula sa bawat dibisyon at seksyon. Tinampok ng mga presentasyon ang mga makabuluhang milestone gaya ng sama-samang pagkamit ng mga pangkat sa halos kalahati o naaabot ang eksaktong kalahati ng kanilang taunang mga target. Pinakita nito ang kahanga-hangang kakayahang umangkop at sumunod sa mga naitatag na mga plano sa kabila ng mga hamon na naranasan sa unang 3 buwan ng taon. Bukod dito, ang isang kapansin-pansing obserbasyon na ay ang nabawasang bilang ng mga bagong issue kumpara sa manakaraang updating kung saan karamihan ay matagumpay na nalutas. Sa isyu ng kakulangan sa kawani na gagawa sa dumaraming trabaho, tiniyak ng Human Resource Management Section na ang panukalang budget sa 2025 ay sumasalamin sa kahilingan para sa karagdagang kawani, na may mga tala sa pag-aproba nito na nakasalalay sa Ministry of Finance and Budget and Management. Kasama ng ICS at IPS na nagtanghal ng kanilang accomplishments at alalahanin ang mga kinatawan mula sa Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD, Housing and Human Settlements Division o HHSD, Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, at ang Monitoring and Evaluation Division, ang MED. Ang mga pangunahing kinatawan mula sa lahat ng mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD ay hinikayat na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon at patuloy na mga gawain na magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas na nagpapadali sa higit na pagtutulungan, matalinong pagdidesisyon at estratehikong pagpaplano. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang iyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria bint Emran Muhammad, at kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH at HSF makalipas ditong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. At bago po tayong tumahak sa ating segmentong IPH, pasadahan po natin ang mga nag-comment since ating introduction ng episodyong ito. Simula kay Christine Labajo, Sidoro Pantig. These are amazing names. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Then, Ma'am Christine, and we have Ate Sally, our beloved ICS Queen. Okay, wag natin basahin yung pagtawa niya kay Ate Hyra. Let's go for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching happily in CDO, Carne Norte, Cagayan de Oro City, while in a training workshop for God Focal Point System. Kudos to the team and to the lovely RP Jeef dear.
resource person, Jehana Chief Deer. O, di ba? Ang daming words na nagmash doon sa sentence na yun. We also have Kuya Adan Abdullah watching from Coronadal with a heart. Thank you. Nasa Coronadal. Anong activity sa Coronadal? Suharto Salik, sabi, woo! Insan ko yan. Wait, kailangan ko bang energetic? Woo! Insan ko yan. And followed by, okay, si Ate Hyra, nagbanat din kay Ate Sally. Kuya Sami naman ito, Sami L. Ibrahim. Salam ICS watching from MHSD RO Barm. Thank you. And nagbabalik si Kuya Dingdong, John Anthony Ocumen. Isa sa magaling na chief ng MHSD, si Chief Jehana. Maraming natutulungang personnel and napakasipag. Kudos to PDCRD Chief. Na sinundan naman ni Ate Lick, ang ating acting TRS Director at Chief ng Ilod, Lick Makapantar. Salam ICS and to our pretty Preggy Chief. Yo! O, diba? 2 PRs. And so with that, syukran sa lahat ng nag-chat sa ating chat. We will now go sa ating madaliang IPH na patungkol sa ating nakaraang mga pag-ulan. So, expected natin na La Nina season ngayon matapos ng matagalang El Nino season. Pero dahil natapos ng El Nino na sa neutral condition na tayo sa tropical Pacific, ayon sa Department of Science and Technology, ang PAG-ASA, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Itong nakalipas na mga ulan, wala daw nabanggit na tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahit na grabe kabigat ng ating mga ulan itong nakalipas. Pero merong mga steel footbridge daw na sa San Fernando, Bukidnon na nakolaps dahil sa flooding ng localized thunderstorms noong June 17, 2024. At patuloy ang ilang mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Itong nakalipas din, meron po tayong grabing pagbaha sa nawala yung notes ko, sa bahagi ng Lanao del Sur. So tayo po ay mag-ingat at isa po itong dapat nating pag-isipan mabuti sa mga paparating na mga seasons dahil tuloy-tuloy po ang ating La Nina makalipas ng nakalipas na El Nino. So kung sa panahon ng El Nino, please keep hydrated. Sa panahon ng La Nina, maghanda po tayo ng evacuation, kumbaga plan B, in case nasa area po tayo na prone sa pagbaha. So, para sa usually kay Kuya Hamsi po ito na segment. Pero I'll do my best na try natin galingan sa kanyang segmento. Let's do him justice. Dahil may mga itong nakalipas na mga baha sa ating lugar. So, flash flooding ay posibleng cause ng pag-brownout, pag-damage ng mga bahay, pagguho ng lupa at pag-cause ng landslides at posibleng ikamamatay kung grabe-grabe na siya. So, kapag malakas na ang ulan, mag-ingat na po tayo kung posible pong agad na tayo magpunta sa matataas na lugar kung saan hindi maabot ng baha, makabuti na yun. Pero meron pong mga residente na hindi makayang iwanan ng kanilang tahanan or mga kanilang lupa. Siguraduhin na meron pong specific na taas or may mabisita po kayong pamilya na nasa mataas na lugar para sa inyong safety, kaligtasan. May iba't ibang tips pa rin po. Doon po tayo magtahak sa ating DRRM or sa ating ilang mga ministries na nakatutok sa ating disaster and climate change incidences. Kaya mag-ingat po lagi and always remember that your greatest health is your greatest wealth. May pahabol na chat po si Kuya Yasser Salek Mama, our MED Chief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sending regards from Madagascar, Kingdom of King Julian. Fi amanillah.
Oh, Ate Lick, nagbabalik. Shoutout mo daw si Kuya. Okay. Shoutout po kay Yasir Salik. Mama, ang ating chief ng Monitoring and Evaluation Division na itong nakalipas ay nag-launch ng ating location and status of MHSD infrastructure projects across the BARM sa ating website. So kung curious po kayo kung anong status ng ating mga infrastructure projects, ilang mga pabahay na bang napatayo or na-awarded, or saan ang mga training centers na napatayo ng MHSD at kaninong mga training centers yun nakapangalan dahil po yun sa MED monitoring at pag-collate ng information at ngayon ay makikita na sa ating MHSD website. Good job, MED. Safe travels always. That was this. Ate Sally, nagbabalik. May nagtatampo rito kasi di nabasa ang comment niya. Ngay binasa ko na. Beam Singson says, watching from 88 Hotel, Coronadal. Oh, may activity nga sila sa Coronadal. Magkasama si Beam at si Kuya Adan. CLUP. For which province tayo ngayon? Sharifah Guac. Alright. Good luck. Inshallah, mabalitaan namin next week. Maybe. Inshallah. Ati Eka, our attorney for Nasiha Mamarangkas. Assalamualaikum rin. Nakikinig kami sa inyo. Yay! We have listeners. We have paano ko makita ang viewers natin? We have 18 million viewers. Amazing. Ika nga ni Ate Sally. Thank you so much, Kuya. Sabi ni Kuya Yasir. And Ate Ika naman from Cagayan de Oro City. Oh, yes. May itong mga top management kayo magkakasama sa ating GAD focal point system sa Cagayan de Oro. Kuya Hamsi, Hamsari, salam kabalay na rin, watching from Limketkay, Lux Hotel, Cagayan de Oro City. Pa-shoutout daw, sabi ni Ma'am Lovely from PDCRD. Di po siya makakomment, wala kasi siyang data. Nasa Limketkay, Lux Hotel kayo at wala silang wifi? Sir! Sabi nga niya, Teka, may wifi pa dito sa hotel. Wala siyang Facebook? Si Ate Lovely? Alright. Well, buti walang mic si Ate G. So, hindi ko alam kung na-catch yun. So, wag na natin banggit. Alright. Watching from Cagayan din si Ate Cha. Hello, Mrs. Pandit Cha. Charani Pandi, our record section head. And then sabi ni Kuya Hamsi, local ang phone niya kaya di makakonect. Is it yung Nokia ba na phone dati na pwede kong malaruan ng snake? Ganong klaseng phone ba? Mas tumukoy, paano ko yung Tagalog yun? Mas prefer ko, hindi rin Tagalog. Anong prefer sa Tagalog? Mas prefer ko yung Nokia phone kaya sa iPhone, in fairness. Okay, drama na yun. Sabi naman ni Muslima kay Abu Sama, salam, watching from Coronadal. Waalaikumsalam. Lick Makapantar, may memo daw, TRS like and share. So dapat lahat ng TRS, i-check namin mamaya. Dapat lahat ng profiles ng under TRS naka-like at share nitong episode na ito. Kasi next episode, either balik tayo OMS or punta natin Ilod. Hindi pa kayo na-chat actually. So, we have Kardawi Bin Salik, our beloved provincial director ng SGA ng Special Geographic Area. Shoutout here in Sim City. Sim City? Davao? CDO? What is SimCity? Simsiman? Barangay Simsiman? We have Nusaira Salam watching from Basilan. Waalaikumsalam. Thank you for watching. Diba? May viewers ka all across the BARM, Ate J. We have Haira Ali, mentioned all TRS. Meron ba kayong TRS group chat? So, dapat sa TRS group chat, ina-expect ko na share itong episode na ito. At imbis na doon kayo mag-like sa group chat na yun, pupuntahan ninyo itong episode na ito. And then, mag-like at mag-share. Right? Diba? Full support TRS. Diba? Sir Swart? Alright, so with that, hindi na po natin patatagalin. Ang daming fans nang nakaantabay at naghihintay para magpakita siya, para marinig ang kanyang boses na ngayon ay nag-gatekeep ko dahil naka-off ang mic niya. Pakinggan po natin
at kumustahin ang ating guest ngayong araw na ito na walang iba kundi ang Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division ng Technical and Regulatory Services ng Ministry of Human Settlements and Development, ang ating Chief ng PDCRD, Jehana Abdul Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isang makatahanang umaga po sa ating lahat. Hi, Ree. Hello, welcome back. Hindi ito ang first episode mo sa Yes, second episode. So, the mic is movable. Pwedeng yung mic ang mag-adjust rather than ikaw. So, okay. So, kung ano lang komportable. Marami kang fans ngayon na naghihintay at naghihintay sa inyong boses. We also have Engineer Ro. Salam Ripa, shoutout watching from South UP. South UP is, of course, sa Maguindanao. And yes, lahat sila nag-chat na dyan. So, welcome sa ating MHS Delivers. Without further ado, napakilala na natin ang ating guest ngayong araw na ito. Ngayon, kumustahin natin ang kanyang division. Tingnan natin kung sundan niya yung script na sinad niya sa akin kagabi. Okay naman, Ree. Well, no, I believe our division is doing great despite yung mga challenges and circumstances na we are in. And syempre, special mention and thanks to my team, very hardworking and reliable, si Ma'am Lovely, Atelele, Laini, Noor, and Sir Gaps. So, thank you very much po sa support. Hajj Mabrur kay Sir Gaps. Nakaka-uwi yes. lang from his Hajj with Sir DG, Sir Zai. I think si Joe from HRMS, nakapangalan ko, Joe Ria. If I'm missing anyone. Sir, PD North. Sir, yeah. PD Norodin from Maguindanao. So, sa PDCRD, yun ang buong official staff list ninyo. Yes po. We do actually have 2 more pero designated sila sa ibang division right now. So, pinahiram. Yes. Nabanggit ito sa ibang episodes dati, pero at mapansin siya sa mga balita natin kung pinapansin siya, pero may close ties ang PDCRD with ILUD in terms of activities. So technically, may pinairam kayo sa ILUD, but meron din naman usual na parang support tumutulong. Yes. Yes, kasi honestly, we lack manpower talaga. So, we do not see it as division lang, but we see it as the whole service. So, ILUD, Policy, and M&E are all helping kapag may kailangang support from isang division. Very open naman yung other divisions to provide help. And doon natin na-solve yung kakulangan ng manpower. So, double time medyo konti. Yes. So, inshallah 2025 may nabigay tayo, na-reflect yung ating needs for manpower. Shoutout sa Ministry of Finance and Budget and Management. Baka gusto nyong i-review po yung need namin ng manpower for 2025. Pero for now, yun ang paraan ng PDCRD para, at ang PRS apparently, sa pag-fill up ng gaps na yun. It is now July, 6 months na after ng 2024 nakalipas. Kumusta ang mga serbisyo na ibinabahagi ng PDCRD? Anong klaseng mga services ito? Can you give us like isang layman's explanation sa inyong responsibilities? Yes po. Madami din rin, no? Madami ba? Actually, we have 3 areas ng mga functions and service namin sa division. First is yung policy development and coordination. Okay. Under this, gumagawa kami ng mga comprehensive studies para mag-create ng policies para ma-improve yung housing and human settlements sa BARM. So, we conduct policy forum, nagda-draft kami ng policy papers, and info dissemination sa mga existing and new policies about human settlements. Yun yung isa sa mga function and service namin. Pangalawa is regulation ng real estate development. So, pumapasok dyan yung pag-regulate and monitor ng lahat ng subdivisions, condominiums, and other real estate developments sa Bangsamoro region. So, isang main example of that is lahat ng subdivisions shall be registered or dapat mag-register sa MHSD. Ulitin ko, sa MHSD lang
ang registration ng subdivisions. If hindi po registered ang subdivision natin sa MHSD, it can be considered as illegal subdivision. So, kung meron naman pong commercial selling activities, nagbebenta ng mga subdivision units, isa po sa aming binibigay ay license to sell. Isa po itong certification na pwedeng ibenta yung mga units. So, bawal po magbenta publicly ng mga subdivision units pag walang license to sell ang developers. So, yun po yung sa aming Real Estate Development Regulation. Pangatlo po is regulation ng Homeowners Association. Dito po marami kaming nakukuhang inquiries. Sa LGUs, dumediretso yung mga prospect HOAs, saan sila magpaparegister. So, ito po ay serbisyo lamang ng MHSD. Ang pag-register ng Homeowners Association ay sa MHSD lamang po. Isa po ito sa aming service na binibigay. Hindi pwede sa LGU. Hindi po, sa amin lang, sa MHSD po. Alright, then, merong question ko dito dahil nag-transition tayo, yung mga dating ARM na mga registrations natanggap na ng MHSD. Yes po, may mga na-turnover naman pong data sa amin kung ano yung mga na-registered from HLURB and ARM time. Carried over pa naman po yun, so it will apply to mga new applications. So no need na mag-reapply yung mga dating naka-apply na. Yes Alright. po. Then, nabanggit nyo kanina sa real estate na hindi pwedeng publicly magbenta ng real estate. Meron bang privately magbenta sila ng real estate? Privately, Like, let's say, I don't know, pwedeng inheritance or like meron na sila sa agreement na siyang makakakuha ng... ang saklaw lang po ng nire-regulate natin is yung mga lupa na subdivided. So kung ibebenta mo yung lupa na as a whole, hindi po siya required na i-register sa atin. Pero pag dinivide mo ito tapos ibebenta mo isa-isa, kailangan po niyang i-register at mag-secure ng license to sell sa ating ministry. Pero may exception dito. Isang exception is kung inherited itong lupa. Kunwari, yung sa mga anak ko, dinivide ko siya, ipapamana ko sa mga anak ko, hindi na siya required na i-register or mag-secure ng license to sell. Nice. So, let's say, inshallah, may isa akong hektaryang lupa. And gusto kong, and dinivide ko, ito gusto kong ibenta sa isang bakery, ito gusto kong ibenta sa gustong magbahay. Kailangan ko ng license to sell per division na yun. As a whole mo siya kukunin okay. po. So, mayroon akong license to sell for the whole hektarya. Pero pwede ko pwede nang divided na yun base sa kung sinong mga gusto kong bentahan sa Yes. Alright. Then, sa mga may lupa dyan. Yes po. Kasi eventually, babalik din po kasi yan sa seller kasi hindi po mag-release ng titulo ng lupa, yung hati na titulo ng lupa, kung wala ding certificate of registration from MHSD. I-require din po nila yan. May mga bahagi na kayong ganong certificates? Yes po. May mga applications na po kami natanggap. Oh, then for the past 6 months, kumusta ang mga licenses at mga issuances na na-release ng PDCRD? So far naman po, may mga applications. Although ito po kasi yung isang challenge namin. Admittedly, yung information and knowledge ng public, mga developers sa ating region is lacking pa talaga. Hindi pa nila alam kung ano yung mga responsibilities nila as developers, ano yung rights nila as buyers. So, sa ngayon, medyo konti pa lang po yung nare-receive nating applications and meron na po tayong mga nakikitang mga ALEG violations. Violations? Yes, kasi hindi we need to confirm pa. We cannot say nag-violate na sila but allegedly. Alleged. Okay, yes, allegedly. So, yun po. Yun po yung isa sa mga challenge namin. But right now, what we're doing is we're heavy on information dissemination. Kasi kami naman, tayo naman sa ministry, we're here to help and assist. Kasi gusto lang naman din namin tulungan yung developers and yung maproteksyonan yung mga buyers nila. Nice. So, in service to the Bangsamoro, but with transparency for moral governance. Yes. Alhamdulillah. At so with the issuances and pending na mga
certificates natin. Nabanggit niyo nagagawa kayo ng mga information dissemination, information drives, I'm assuming, pati mga policy Yes. formation activity. May nagawa na kayong activities na ganun lately or in the future? Currently, with regards to real estate regulation and monitoring, isa po talaga sa aming partner sa pag-regulate is the LGUs. Kasi sila po talaga yung may jurisdiction over their municipality. So, nagkakandak po kami ng devolution training para ma-empower yung LGU to practice their regulatory services sa in terms of housing and human settlements development. So nagkandak po kami last month ng devolution training to LGUs ng Maguindanao, and magkakaroon po ulit kami ng another training to empower yung LGUs ngayong September, inshallah. Inshallah, may target LGUs na kung sino nga attend? Yes po. Most probably mga LGUs of Maguindanao po. Okay. So, Maguindanao LGUs, you heard that. September, kita-kits tayo. Yes, inshallah. Inshallah. Kumusta ang policy crafting na activities? Yes po. As of policy crafting, last year kasi, for the past year, nag-focus kami sa mga policy agenda. Ano ba yung mga priority policies na kailangan ng BARM ngayon? So ngayon, focus kami sa pag-draft ng policy. So actually, our policy, we're really excited, at the same time challenged, kasi ang policy na ika-craft namin ngayon is related to water settlements. Which is very challenging sa part namin kasi wala pa itong wala usually basis from the national, wala pang law from the national. So it's really contextualized sa Bangsamoro. Yes, inspired by our island provinces, kasi water is part of our culture na. It's parang we're living with waters, hindi na yun siya matanggal sa culture natin. So yan yung direction na tinatahak namin ngayon sa policy. Kumusta na ang pag-craft ng policy niyo na after nung ginawa ninyong forum? Ano na ang updates or status ng policy na yun? Yes, ngayon po nasa first drafting pa po kami ng policy proposal agenda, and hopefully by end of the year we can present this and lobby sa BTA, specifically sa ating Committee on Human Settlements Committee. Yes. Ng BTA. Apa. And eventually mag-continue to and maging law eventually. Inshallah. So with that, I believe na cover ninyo yung tatlong main activities at responsibilities ng PDCRD, and medyo na banggit din natin yung ilang mga challenges na kinakaharap ng PDCRD at paano nyo na-solve. May iba pa kayong hamon na nararasan na or kinakaharap sa PDCRD aside sa mga nabanggit nyo na, which is what? Yung manpower, aside sa manpower. Yes. Yung crafting, yung information dissemination sa tao. Any other hamon? So far ngayon, I think yun yung pinaka-challenges namin talaga ngayon. So manpower, yung the info dissemination, how to reach the public, mga island provinces, kung ano yung mga responsibilities nila as developers, as buyers, ganyan, with real estate. And then yung sa policy writing. We issue itong mga certificates na ito. We don't resolve disputes on such issues. So far, wala pa siya sa ating mandate. Wala tayong adjudication na part. But for HOA, specifically for HOA, what we can do is handle complaints. We can't really decide. Hindi pwede mag-decide ang ministry mag-decide on the matter, but it can assist how to handle the complaints. Parang more on conciliation lang. Na Recommendations. Yes. Oo. And if hindi talaga siya ma-solve sa ating level, we forward it to HSAC. HSAC? Yes. Anong HSAC? No, on the spot naman. Yeah. Is it anong tawag ito? Resolution board? O HSAC? Human Settlement Adjudication Commission. Commission. Alright. Meron tayo sa BARM.
Ngayon, ang nearest HSAC is nasa Region 12. Wala pong HSAC, hindi po siya na-devolve sa BARM. Really? So, merong ba? Oh, that's... Wait, nagkana ko. Feel ko, this is very needed. Yes, opo. Actually, may ongoing efforts na magkaroon ng MOA with HSAC so that whenever may mga disputes, pwedeng diretso na tayo sa kanila or parang mas smooth na yung assistance na ibibigay nila sa atin to handle disputes. Dapat bang hiwalay sila sa government or posibleng magkaroon ng office ang MHSD na HSAC? Parang ultimately, yun yung direction sana ng ministry, magkaroon ng kahit attached agency ng HSAC kasi yun nga, wala pa tayo HSAC or adjudicatory body na counterpart. Sa dami na ang homeowners ng Homeowners Association sa BARM, merong mga dating nakaregister na from ARM time, pero merong mga bagong homeowners or mga never nakaregister na mga homeowners associations na ngayon na nakikitap sa MHSD. Tuwing magkaroon ng bagong community dahil sa mga projects natin na resettlement housing units, may sarili silang HOA na kailangang i-form, correct? Yes po, kasi we encourage talaga na mag-form ng isang community ng HOA. This is to have legal personality at ma-empower sila kasi pwede silang gumawa ng sarili nilang rules and regulation para ma-maintain and ma-develop pa yung community nila. Sa ating mga housing projects, in partnership with the housing, the HHSD, Housing and Human Settlements Division, sila po yung nag-organize ng mga beneficiaries natin and then pino-forward po nila sa amin sa policy para po ma-process namin ang kanilang registration. Sa pagbuo ng HOA, meron bang specific number sa kanila? Like kasi bawat resettlement housing natin, merong HOA. Hiwalay ba sila sa HOA ng rest of the barangay? Depende po kung ano yung magiging scope nila. So nasa sa kanila kung gusto po. lang magawa ng sarili or mag-join sa... Opo. Alright. Then, good to know. So, shout out sa ating community support services ng section ng Housing and Human Settlements Division sa pag-asikaso nun. With that, I think maganda na yung scope ng ating conversation. Na-mention natin ang mga services ninyo. Na-mention natin ang mga accomplishments, mga hamon at paano nyo hinaharap. I believe nasa end part na tayo kung saan tanungin kita ang ng inyong panghuling mensahe sa ating mga taga-subaybay ng programa. Siguro I'll take this opportunity na din po na magpaalala lalo sa public and sa mga prospect buyers natin. Huwag po tayo basta-basta bibili ng mga subdivision units. Maaari lamang po maghingi tayo ng copy ng kanilang certificate of registration and license to sell para maprotektahan din po natin ang ating sarili sa possible fraud or scam. So, yun lamang po and maraming salamat po for having me today and I'm so honored po. Thank you so much. We are, the honor is all ours, Ate Jeef. We thank you sa pagtanggap nitong programa. Apparently na-ambush ko siya kahit na ilang weeks ko nang hiningi ang oras niya. Kahapon lang ata natin na finalize na today ka na guest. Kaya nga. Thank you. Shukran sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Pasadahan po natin ang ating ilang mga comments starting with Leia D. Butuan. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Ate Eka wants to send you warm hugs. The dear Chief G. Abdul Karim. Kuya Mirsak, sabi niya, Madam, na maraming A at maraming heart hands. Muslima kaya Busama, ate mo sa nagbabalik para sabihin si DM pa nag-Hajj. Yes, DM, Sir DM Aldin H. Asiri Hajj Mabrur. Thank you. Ate Eka sabi, our Chief Zai is watching. We miss you here in San. Kasama natin ngayon sa regional office ang ilan sa mga chiefs na hindi nakasama sa Cagayan de Oro. So, si Ate G ang isa sa kanila, si Sir Zai ang isa sa kanila, Chief Zai and Chief Gadi, na nakasama natin kahapon sa meeting with Malaysian investors led by MP Marjani Makasalong. Hindi ako sure paano yun pronounce, but
Yes, syukran MP Marjani for leading that meeting. We have City Sahara, sabi, wow, pa shoutout Lodi. Lodi, samgyup na mamaya. Parang may nagpaparamdam, Ate G. Oo nga. We have, Ate Eka, nagbabalik, blooming ng baby naming G. We are proud of you, Gif. Dito, kapag mag-guest kayo sa radio, parang dito lumalabas ang lahat ng positive messages na pwede mong matanggap sa staff ng MHSD. City Sahara, sabi, shoutout po from Sultan Kudarat, Bulalo. Ate Shahara, ito from our Community Support Services section. Shahara Yumumbas Pendaliday, pretty Gif with double hearts. O, diba? Jan Anthony, nagbabalik Kuya Ding Dong, galing-galing ng Chief ng Policy Development Coordination Regulation Division. Kape. Yun, nasa chat niya yun. Nagpaparandam din ako, pero yes. Sa Ate Sally, nagbabalik salamin, kudos to the gorgeous and competent as usual Chief of PDCRD, Chief Dear. O, diba? Lalaki ng tainga niya, guys. Sige pa, keep it coming. Si T. Sahara, sabi niya, okay, next time na lang yan, gender reveal. She's a girl, guys. I'm pretty sure she's a girl. We have Naraisa Abdul Karim with 4 na hearts, and Tyrone Khalil, our Kuya Tay, shout out, watching from upper part of Mindanao. Ingat, mahulog. Alright then, yun po ang ating chats ngayong araw na ito. Syukran sa lahat na nag-comment, sa lahat na nag-heart, sa lahat na nag-share. Syukran sa ating 26 million viewers all here for the one and only Gif Jehana Abdul Karim ng Policy Development Coordination and Regulation Division. Syukran to the PDCRD. Syukran kay Ate G sa pagtanggap ng ating invitasyon. Syukran sa sunod na guest na hopefully tatanggap din ng invitation namin. Please, tingnan yung PM ko. So with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Huwag nating kalimutan ang huling segmento though, ang ating KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. So with that, meron po tayong nagtataginting 3 katanungan para posibleng manalo kayo ng 100 peso load. At ang una sa kanila ay may nabanggit na 3 serbisyo si Ate G patungkol sa mga binabahagi ng PDCRD. 3 serbisyo ang binabahagi ng PDCRD na nabanggit ni Ate G kanina sa talakayan. Magbigay lamang ng isa. Pangalawang tanong, sa mga hamon na naranasan ng PDCRD sa kanilang pagbabahagi ng serbisyo, magbigay lamang ng isa. And ang ating huling katanungan, magkakaroon ng devolution training ang mga LGU ng Maguindanao sa anong buwan ngayong 2024. So ibigay lamang ang buwan kung kailan sila target na magkaroon ng devolution training. Hindi pa siya naganap. Muli ang ating 3 tanong. Unang tanong, magbigay ng isang serbisyo na ibinabahagi ng PDCRD. Second question, magbigay ng isang hamon na naharap ng PDCRD. At third question, anong buwan magkakaroon ng devolution training ang LGU ng Maguindanao na hindi pa na target, hindi pa siya nagaganap, hindi pa siya nangyayari. So, meron pa kayong July 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron pa kayong 6 na choices, pagpilian. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang numero ay 0955-799-4778. So, kung nasa inyong tamang sagot, ipadala lamang sa numerong iyon para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. At marami nang nagpapadala. So, bilisan na lang for first come, first serve. Pero, kung hindi po kayo, like first time ninyo manalo at wala kaming data sa inyo, hihingin po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho, kung meron, kung wala, okay lang. Sabihin lang na wala, let's say, pati SIM network. So, TM ba kayo, TNT, Globe, dito.
Kung hindi po namin matanggap ang mga detalye na iyon, hindi po namin maproseso ang inyong napanalunan at mabibigay po ang inyong premyo sa sunod na kabalay na nagsagot ng tama. So, paalala lang po, kung if ever magtaka kayo, nanalo man ako, ba't wala akong load? Kasi hindi ko nabigay ang detalye ko. Yun po ang rason. And kung matagalan po ang load, hintay na lang po. Mabagal po ang gobyerno. Minamadali namin usually. Like, priority po siya na pinaprocess. Pero, paminsan, hindi talaga maiwasan. Baka next week nyo matanggap. So, pasensya lang. With that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay ng ICS, Salembay A. Abdullah, Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, at sa mga pahabol na nag-comment sa ating live stream, Sir Cardawi, PDSGA, sinasabi from Sim City. Hindi pa rin namin alam, sir, saan ang Sim City. Cagayan, is that Cagayan? Alright then, okay. Tia Manila. And we have nagpapahabol by Aga Ismael Diamalon. Sabi, Policy Development and Policy Development and Coordination. Sumasagot po kayo. Kailangan po namin naka-text po siya sa numerong 0955-799-4778. So, kung sumasagot po kayo sa chat, hindi po siya counted kasi need po namin yung number ninyo na naka-text po. So, para makapanalo ng 100 peso load, kailangan nyo muna mag-invest ng peso load para maka-text sa aming numerong 0955-799-4778. So with that, sa ating mga kabalay sa DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 177th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.